po tayo. Announce natin dito sa kapatiran. Hello! Hello! Live na po tayo. Ala, nandiyan na si Pastora Jack namin ah. Ang galing. Thank you, Pastora namin. Live na po tayo. Ala, nandiyan ang aming Pastora Jay Banger. Pakipasa na lang ng link, guys. Ang dami. Okay, good. Very good. Yan, pinagpapasa lang ng atin naman namin. Live na po tayo. Mahalaga po ang ating pag-uusapan. Alam mo kung minsan nakakalungkot din isipin katulad natin nung araw na lalo na po ako hindi po kami minulat ng aming magulang sa nandyan si Pastora Merly namin, Pastora Nat nandyan din. Hindi po kami minulat ng aming mga magulang sa reliyon. Oo, binaptize kami sa reliyon. Alam mo naman tayo, Katoliko rin. Hindi kami nagsisimba. At hindi rin namin alam yung Bible. Kasi po, wala naman kaming Bible. Nung panahon ng araw, malay man namin sa Bible. Kasi nga, bukod pa sa ang alam lang namin nun ay mga may pera lang ang may Bible. Ganon. Hindi naman alam salita ng Diyos. At hindi naman kami talaga, wala kaming panahon. Dahil sa mahirap nga lang nakagisnan namin. So, andyan si Pastora Jim namin. Hello po. Dahil doon, ay wala kaming alam sa sinasabing salita ng Diyos. So, yung panahon na yun na lumalaban kami sa punos ng mundo, kumbaga ngipin sa ngipin ang labanan sa buhay, talian ng sa bewang, wala kaming pakialam. So, kapag nagsalita ka sa harapan ko ng Bible, kung hindi kita kaibigan, baka masama ang abutin mo. Kung kaibigan naman kita, hindi kami yung sinasabi na hindi kami pwede dyan dahil baka masunog kami. Hindi kami ganon. Dahil kami nga po ay hindi ginising ng ganon, ayun, ay ang dating sa amin ay walang kabuluhan na pananalita, parang insulto pa. So, wala kaming pakialam sa reliyon dahil akala namin ang Diyos reliyon, no? Ganun din. Okay. Now, ang nakakalungkot dahil nga doon sa ating nakagisnan ay ang nangyari, pag nasabi sa atin yung sinasabing salita ng Diyos, ay imbis po na tayo ay magkaroon ng second thought, or tingnan ko nga ano sinasabi niya. No, wala kaming ganun. Wala kaming panahon, wala kaming time. Dahil grade 4 pa lang ako, nagtutulak na po ako ng kariton, puno ng magulay-gulay na ginagapas namin, hinuhugot namin sa likod bahay dahil mayroong mga
malawak na parang sa likod ng bahay. Hindi naman namin tinatanim, pero pag kumulog at umulan sa gabi, kinabukasan niya madaling araw, maraming makabuti. So, madaling araw, ina-harvest namin, mga kangkong doon, pinuputol namin, tinatalian, tapos madaling araw, mga alas 5:30, tinutulak na papunta sa ng maliit na kariton. Punta sa palengke. Dahil kailang alas 7, uwi na kami. Dahil alas 8, may school na, elementary. So, wala kami panahon. Ako hindi po ako lumaki na nung panahon ng teenager ay nakakasama sa barkada para may sayawan, may disco. Tawag sa amin nun, ano ba tawag sa amin ng panahon namin ay meron ganon, yung gathering ng mga youth. Wala po akong ganon. Ni minsan di po ako nakasama sa ganyan. Kaya po hindi talaga ako marunong sumayaw. Marunong lang ako sumayaw yung sweet music. Pero mga ganyan, hindi ako marunong yan. So, itong aking balikat, itong aking bewang, napakatigas pagdating na sa ganon. Kaya minsan naiyaman ako, may mga pagtatagpo o kaya party, pipilitin ako sumayaw. Hindi talaga ako sumasayaw kasi hindi sa nahiya ko, kundi ayaw kong matingnan niya kung parang parang isang malaking biro habang nagsasayaw. So, sa mga reliyoso din naman, nasasakop sa reliyon, ganun din po. Ang mabuting balita ay wala rin pong halaga dahil nagising tayo, nakondisyon tayo na kung ano lang po tinuro sa church, yun na po yun. Hindi na pwede baguhin yun. Ha? Kaya, pag sinabi halimbawa, meron akong isang kaibigan hiwalay siya sa asawa, tapos nag-asawa uli. Pero may pera siya. So, doon sa reliyon na sinasaniban niya, bandang huli nalaman niya na ang chismis pala, o kaya ang tunay na pagtanggap sa kanya ng mga leaders doon, pati pastor, o ano man yung pari, na siya ay makasalanan. So, pag makasalanan po, marumi. Makasalanan po, ay pag-impyerno, kumbaga. Pero dahil may pera siya, marami siya natulungan doon, ng pera niya. Mga, kung ano, mga inaanak, ganun. So, kapag birthday niya, pupunta sa kanya, at magsasalita, mag-greet, kung ano-anong pambobola. Ito mga taga-reliyon, mga leaders, mga pastors, na tinatanggap siya bilang makasalanan. Pero dahil may pera siya, welcome siya. Dahil malaki siya magbigay, tumulong sa church. Sa harapan niya, binobola siya. At tuwan-tuwa naman siya kasi siya naman KSP rin. Alam mo ba, pag living soul ka, KSP ka. KSP ka. KSP tayo, pag living soul. Tuwan-tuwa tayong bulahin, purihin, kahit hindi totoo. So, hindi po kailanman mapupuna ng natural man o mind ang anumang bagay mula sa Espiritu. Dahil lahat po ng bagay na mula sa Espiritu ay may glory, may kaluwalhatian. At doon sa glory, yun ay kaliwanagan. Makikita, mahahayag ang mga kadiliman ng kanilang pag-iisip, ng kanilang pananalita, ng kanilang patikitungo. Kaya ang kaibigan ko, kawawa naman, lahat ng pagkalugi ng kanyang mga kaibigan na yan, nadamay siya. Pero hanggang ngayon doon siya. Dahil kulang nga siya sa pansin kailan purihin siya. So, man ako, darating din ang panahon, katulad ko rin. Mas masahol ako sa kanya nung araw. Na wala nga akong reliyon, pero hindi man lang sumasagi sa isipan ko yung sinabi sa Bible. Kaya pag sinabihan mo ako ng Bible noon, babariling kita. Nung gano'n. Kung nakulong ako dito sa Manila, capital offense, Hindi basta maliit na kaso.
Pagpasok ko, mabuti na yung mayor doon sa jail, ay kakilala ko. O kilala niya ako, hindi ko siya kilala. Dahil negosyante ko eh. Isa pala siya sa, minsan naabutan ko na kung ano-ano nung nasa laya. Pagpasok ko, tinawag ako. Oh! Ano nangyari? Ba't nandito ka? Kakaso ko. Hindi ko alam na mayor siya. Sa kulungan po, may mayor. Ang mayor, yun po ang boss doon sa brigada, doon sa jail na yun. Marami naman jail eh. No? So, iba naman mayor doon. Tama, sabi niya. Lumaya ni si, ganun, assistant mayor niya. Diyan ka. Yan, tarima mo. Tarima, ibig sabihin, doon katulugan. May sarili kang, doon, patong-patong. May sarili kang bed. Kung wala ka doong posisyon sa jail, natutulog ka nakatayo. Dahil siksikan eh. O nakaupo. Palitan. 12 to 12. O sige, 12 o'clock, 12 hours, kayo mo natulog. Tayo lahat. Tulog mo na lahat. Upo o kasya magiga. Tapos gising. Iba naman tulog. Wala namang ginagawa kasi. Tapos tagalinis ko. Kaya ako, assistant mayor agad ako. Doon ako sa may tulugan ako. Tapos, naalala ko may Diyos. Ang panalangin ko, tanda-tanda ko pa eh. Sabi ko, kung totoo nga na Diyos ka, papanalunin mo ako sa kason to. Palayain mo ako. Inabot na 5 taon. Nanalo ako sa kaso. Hindi na may konting pera ako, kaya alam mo naman sa korte, labanan din. Yung kalaban ko merong imported na stores. Mga mga PX goods. Ubus yung pera nila. Anyway, malis ako. Hanap ko trabaho. Dahil wala nga ako matrabaho, hindi nga ako matanggap dahil wala nang tumanggap sa aking agency. May kaibigan ako sa Dubai. Sabi ko, padadaan ako sa agency dito. Bigyan mo ko ng job order. I-email mo dito sa agency. Dahil nakausap ko na yung manager ng agency. Sabi niya, basta bigyan mo kami ganito. Padaanin ka namin sa POA. Sige po. Basta may email siya. O telex siya. Ito telex number namin. Okay. Na may job order siya. Tapos, hinahire ka niya doon. So, lipat akong Dubai. Na masaya kong sarili. Pagdating, sinundo niya ako. So, nakakita naman akong trabaho sa Dubai. Yan ang nagkakaso uli ako doon. Noong araw po, alcoholic tayo. Pag pinainom mo ako ng mga 5 bote, 6 na bote, wag na. Iniinsulto mo ako eh. Pag pinainom mo ako ng ganun, hindi po ako makakatulog. Kung painumin mo ako, kung mag-inuman tayo, 12 bote ng beer, pinakamababa para makatulog ako. Or, whiskey. Umpisa namin ng alas 6 ng gabi, alas 6 ng umaga kami matapos, gin, whiskey, rum, beer, tuba, anuman. Tuloy. Ewan ko bakit di mo ako mapapasukan ng araw sa kalasingan. So, tulugan na yan, wala akong pakil. Anyway, pagdating sa Dubai, i-chain smoker tayo ng araw. Nakulong nga po doon. Wala na akong kaibigan doon. Hindi na Pilipinas yun. Daming sulat sa akin mga Pilipino na nandun. Yung kalaban mong chief of police, marami na sinalvage dito yan. Kung maaari lang, maglumuhod ka na sa kanya para hindi kanya salvage. Luluhod sa kanya. Ano? Dala ko buhay ko dito ako, ha? Hindi ko iniwan sa Pilipinas. Nulatan ko. Kung kayo lumuluhod sa mga Arabo na ito, ako hindi. Isalvage niya. Tal, patudas ako nung araw. Ewan ko kung bakit naman. May mga dyaryo pupunta sa jail. Tapos, tinatanong yung mga pulis. Itong pulis naman, pag-araw, may pinalalabas ako. Dahil nakadyaryo ko araw-araw sa Dubai. Hanggang yung Gulf News. Iwan ko kung mga taga-Dubai. Hanggang yun sa Arabia yun. Gulf News. Popular yun. Ano ba yung iba doon? Itong sikat ngayon sa parang ano siya? Ano ba yung sikat na sa TV ngayon na news?
Al Jazeera, tsaka mayroon pa isa, Al Khalij, parang ganun, hindi ko matandaan. Pero 3 dyaryo lagi doon, Arabo, Indiano, English. Wala naman iba kasi may kaso doon. At kalaman ko, chief of police. Kaya sikat ako. Sikat yung kaso niya. Galit na galit sa akin. Eh, biro, para idyaryo lagi pangalan niya ron. No? Eh, ano siya? Yung tinatawag na prince. Ano matawag nun? Prinsipe siya ng Emirates. Parang ganyan. Anyway, minsan ako napalabas. Tago ako. Nalaman ng mga born again. Dinukot ako dun. Dinala ako dun sa may Adsman, laming Dubai. Meron iba-ibang Emirates. Kumbaga. Nago ako dun. Aba, tinago dun sa bahay ng isang Kristiyano. Eto ngayon, Friday. Ang pinaka-Sunday dun, Friday. Kasi yun ang pinaka-walang trabaho. Nag-preach si pastor, Sri Lankan. Tanda-tanda ko pa nag-preach. Nakaupo kami lahat, kaya wala nga. Alam mo naman sa Arabia, walang upuan ganyan. Nakaupo lang sa labag. Yuko ang lahat, pumigit po ang lahat. Hindi ko alam, maraming tao di sa likod. Basta nandun ako bandak sa harapan. Nakaupo lang. Taas po ang kamay, kumbaga sa Tagalog. Sino gusto tumanggap sa Panginoon? Ewan ko kung bakit naman. Tumaas ang kamay ko. Pagtaas ng kamay ko ng gano'n, hindi ko nang mapigil ang luha ko. Tulo ng tulong ang luha ko hanggang sa napagulgul ako. Hindi ko maintindihan, basta hindi ko mapigil. Nagpatanggap siya, nagpatanggap. Narinig ko rin, pero basta hindi ko mapigil. Tapos na ang patanggap niya, wala pa ilang minuto. Upo kami. Hindi pa rin, magulgul pa rin ako. Hindi ko madilat yung mata ko. Hiyang-hiya ako kasi nasa dyaryo ko, ilala ko ng mga tao eh. Filipino community, Arab, Filipino community, ng mga organisasyon nung kilalang-kilala ako. Siyempre, ako lang naman may kaso ng Pilipino ng panahon yun. Ay, pinuntan ako ng pastor ni Yakap. Pinatayo. Pagtayo ko ni Yakap ko siya, hindi pa rin ako makapigit. Hiyang-hiya ako eh. Ano na sabi ng tao sa dublog ko, no? Sabi, okay na. Pagdilat ko, lahat pala ng tao sa paligid ko, nag-iiyakan din. So, mula noon, tanda ko pa, 17 ng June. Yan na born-again ko, tanda ko pati oras, pati date. Alas 6 ng gabi. June 17. So, lahat ng 17, malagang petsa sa akin. So, inalungkat ko ang meaning, 17. Birthday ko talaga, 17. Lahat 17. So, sabi ko, malaga para sa akin date 17. Ganun. So, nagpahinir tayo dyan sa Bulacan, 17. Lahat ang pinahinir natin halos, sa Metro Manila, puro 17 date. Anyway, mula noon, isang Bible lang, isang verse lang ang natandaan ko noon. Romans 8:32. Siya na hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya sa atin. Hindi ba niya maibigay ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak ng libre? Ngayon, tinitingnan ko lagi, sabi ko, kung ang anak nga naman niya, si Jesus, binigay sa akin, hindi pa ako mananalo sa kaso dito at makauwi ko. Nung na-born again ako, tingin ko talaga na-born again ako eh. Nung oras na yun, nawala yung sigarilyo ko. Pero para ka manigal niya 3 packs a day. Chain smoker tayo nung araw. Ito, itim ito. Gilagid ko nung araw, itim na itim ito. Ang salita ko, yung smoker's voice. Ganun ako eh. At kung uminom ako noon, may mga gabi na hindi ako makatulog dahil hindi ako nakainom. Nawala lahat yan. Baka hinugasan tayo ng Lord. So in few weeks, may balita na pinakakawalan na ako ng chief of police kasi kinuha niya yung passport ko eh. So after, ewan ko, inabot ng 2 buwan din yata. May emisary siya pumunta na sabi, ito ticket mo.
ito konting pera sa abala niya sa'yo. Okay. Dolyares binigay. Hindi dirhams, dolyares. US dollar. Pagdating mo sa airport, itong telepono na ito, pag nandun ka na sa boarding area, para sigurado ka, tawagan mo to. Okay. So, check-in ako, Tuntua ako, may passport na ako. May konting pera. Wala na akong damit-damit halos, no? Kasi wala na no? Kaubad na lang lagi ako. May mga binigay siyang t-shirt, yun, sapatos, pantalon, yun ang suit ko. Pagdating sa boarding area, hintay ako ng aeroplano na sasakyan na. Tumawag ako doon kasi may mga hulugan doon ng telepono. Ba? May sumagot. Hello, marunong English. Ang asawa nitong chief of police ay isang mayaman na British babae. Kilala ko? Kasi lagi niya ako kinakausap. Sabi niya, ikaw, pag hindi ka lumod sa akin, hindi makakalabas dito. Mabubulok ka dito sa kulungan. Ikaw. Yan ang gusto mo, Hindi ako luluhod sa'yo, Sabi niya, no! Sabi niya. Ilipat daw ako dun sa kulungan na yun, pang kalahatan. Doon matindi doon. Parang iwahig. Kinukulong ako dito muna sa jail, Okay lang. Bay, pagsagot sa akin, sabi niya, kilala mo ba ako? Sabi ko, nabubusayasan kita. Ikaw ba si ganito? Ganun. Chief of Police. Oo. Siya, pasensya ka na. Yung pagsabi. Sa mga abalang nagawa ko. Siya kasi ang may-ari ng barko na ginagawa namin sa Dubai. Kami gumawa ng barko niya. Hindi niya kami sinweldoan. Mga tao mo, hindi niya sinweldoan. Kaya nagreklamo ako, tapos iskandalo siya, ganyan. Malit na bagay sana, pero sa kanya, sa pangalan niya, malaking bagay. So, sabi niya, ito na lang para makabawi ako sa'yo. Bumalik ka man sa Arabia, saan man sa bansang Arabia. Kilala ako dito. At nagka-problema ka. Saan man sa bansang Arabia. Kuwait, saan man, Arabia. Kahit sa Iran, sabi niya. Masabit ka man, tawagan mo lang ako. Babawi ako. Mula nun hindi na kami nakita. So, minsan, mga kapatid, kapag tayo ordained for glory, kumbaga tinawag tayo, darating ang oras. Matigas man ang puso natin ngayon. Hindi man natin pinapansin ang greater truth ngayon. Nakukulong man tayo ng mga pandaraya nila, ng katuruan nila, lesser truth. Darating ang oras, kapatid. Mabuti nga kayo, nasa reliyon na kayo, nasa sekta na kayo ngayon. Ako po hindi. Pero ganun pa man, sabi nga ng Diyos, out of darkness, pasisibulin niya ang liwanag, ang glory. So, naniniwala pa rin ako, maging yung kaibigan ko na ganyan, na isang araw, tayong lahat ay magising sa pagkatulog mula sa patay. So, ito po ang ating tatalakayin sa gabing ito. Mayroon tayo pa sa kaili kasi may lang po ito. Anong oras na ba? 20 minutes na agad. Hello, andyan si Kuya Joshua namin. Yung youth natin na makisig. Kuya Joshua, total, ikaw naman ay isa sa mga masugid na leader ng mga kabataan. Pag may time kayo, ihatid yung mga bata doon sa nanay nila, magulang nila, at kausapin yung magulang nila. Kayo po pala magulang nito. Kayo pala nanay nito, tatay. Nako, kay buti itong anak niyo. Nga ganyan, no? Para maministeran ninyo ang kanyang mga magulang. Para sa sunod na mga panahon, sa kakatyaga natin at sa paningin natin na sila ay sasama sa mabuting balita, magugulat ka, isang araw, sama-sama ng anak niya yan na papasok sa church. Huwag niyo asahan yung kanyang anak na yayain ng kanyang magulang. Kundi tayo mga leaders,
ay mag-effort tayo minsan. 2, 3 bahay. No? Ganon din sina Kuya Jepson, sina Ate Joyme, no? Sama bahay mo, nga, atid kita. Para may paalam kita uli sa nanay mo, sa tatay mo. Parang ganyan, no? So, gawin nating tulay ang kanilang mga anak. So, ang ating pamagat, ordained for glory. English po siya. Ibig siya ng ordained, ay ikaw at ako, bago pa ibaba sa mundong ito, nakatalaga na magluwalhati, liliwanag. Kaya nga tawag sa atin, ilaw ng sanglibutan. So, punta tayo sa ating talata. Unang Korinto, 1 Corinthians chapter 2. Basahin ko po sa King James Version, tapos mag-Tagalog tayo. 1 Corinthians chapter 2, verse 6. Howbeit, we speak wisdom among them that are perfect. 1 Corinthians 2:6. Unang Korinto 2:6 tayo simula. Howbeit, we speak wisdom among them that are perfect or mature, yet not the wisdom of this world, nor the princes of this world that come to naught. Ibig sabihin ng come to naught, pinalayas na po sa trono. Dethroned powers, sabi sa isang version ng James, James, isang version, verse 7, but we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Kung hindi kayo katulad ko nung araw na wala naman Diyos, naniniwala din sa Diyos kahit paano, wala namang reliyon, ay meron kayong maririnig. Tagalogin natin. Gayon man ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, perfect o kaya mature. Kaya itong mga atin, kung napupunan niyo po ang turo natin dito, ay pwede rin sa hindi pa mature. Dahil binababa naman natin, kinukuha naman natin sa Bible actually, pero para sa mga pagmamature, itong ating ginagawa. Pero kahit nasabihin natin sa para mag-mature tayo, marami pa rin kahit pastor. Galit po sila. Ayaw nila dito. Kasi po, katulad ko nung araw, bulag pa po. Bulag. So, asahan natin na hindi rin magtatagal, katulad din natin, ay magising din tayo. Gayon man ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bangamat hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, o mga diablo, na ang mga ito ay nang-awi sa wala. James Moffat translation pala, sabi, the throne powers. Sila ay nasa trono noon, ngayon pinalis sa trono. Ikaw na ngayon at ako nasa trono. Ayon sa Efeso 1, nakaupo na tayo sa trono sa kanang kamay ng Ama. So ito mga pananalita sa Bible, hindi naman sarili natin. Kundi binabasa natin sa Bible, kinukuha natin sa Bible, kaya lang ang pangunawa na ginagamit natin, more or less, kung hindi man ganun, kaganda, ay kaisipan po ni Kristo Jesus. Dito po sa 1 Corinthians 2:16 nakalagay, mayroon tayong kaisipan ni Kristo. Ito pong ginagamit natin. Hindi po kaisipan ng tao lamang. Okay. Verse 7, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. So hiwaga ito sa mga taong hindi po nakafocus, hindi nakatulad ko nung araw, pakialam ko. Pero oras na tinawag tayo ng Diyos, destined or ordained tayo for glory, sa ayon mo sa gusto, kapatid, mauntog ka at magigising ka. Katulad ko, hindi ako nauntog, hindi ako nagising nung magkakaso ako sa Pilipinas, pero pagdating sa Dubai, nauntog po ako, nagising ako. Mayroon pala Diyos. Okay? Now,
Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. Ulitin ko po. Sa ikaluluwalhati natin. Ang salitang kaluwalhatian, Diyos po yan. Walang kaluwalhatian kung hiwalay ito sa Diyos. Walang Diyos kung walang kaluwalhatian. So pag sinabing kaluwalhatian, Diyos po yan, katauhan ng Diyos. So pag sinabi sa kaluluwalhati natin, matindi yan. Hindi ko alam kung paano tindi dating sa atin. Pero pag sinabing, ito ang mga sinasalita namin, karunungan ng Diyos sa hiwaga. Hiwaga ito sa mga hindi pa nagising. Yung karunungan na itinalaga ng Diyos bago pa nilalang ang sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. Sa mundong ito, kapatid, never natatakot ang diablo, sakit at kamatayan sa mababait. Hindi po masama ang maging mabait. Ganun lagi tayo. Basta ba nasa reliyon, nasa sekta tayo? Basta ba tayo mabait sa kapwa eh? Yun na yun. Hindi po nagugulat ang kamatayan sa mababait. Never po nagugulat si Satanas sa mabait. Nangangatog siya sa takot pag nakita niya na ikaw lumulawalhati. Diyan siya nangangatog. At lahat ng aliporis niya, malayo ka pa. Nangangatog na sila sa takot. Pero mabait ka lang, hindi nagluluwalhati yung sarili natin, wala siyang pakialam sa iyo. Isang sagasa ng truck lang, itapos ka na. Father Almighty, salamat po sa gabing ito at inyo palalong palalaguin ang aming karunungan, ang aming katauhan na iyong kapuspusan upang mahayag ang iyong mga sinalita, ang iyong kaluwalhatian sa amin. Salamat, Banal na Espiritu, Abba, Daddy. Dahil sa gabing ito, madadagdagan na naman ang glory, ang iyong grasya, ang iyong banal na pagkahawa sa amin, at ang refleksyon na iyong kaluwalhatian na iyong buhay ay madadagdagan naman sa amin. Salamat po. We bless you and we honor you and we give you back the dominion and the glory. Sa pangalan ng aming buhay at katuwiran na iyong kapuspusan, si Kristo Jesus. Amen. Angels of God, again, we dispatch you in Jesus' mighty name. Go forth, guys. Go forth. Do your job. All right. Verse 8, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Punta tayo sa verse 14. Dito din, sa King James Version pa, but the natural man, natural na tao, natural na kaisipan, receive it not the things of the Spirit of God. Never siya makatanggap ng anumang bagay mula sa Espiritu ng Diyos. Kaya marami po umalis sa group chat. Nakatulad ko rin noon, mabuti pa nga sila may sekta sila Dahil para sa kanila kalukuhan to pinagsasabi natin. Para sa kanila hindi ito tama. Pero ayan, no? Ang mga natural na ito, itong mga living soul na ito, hindi pa rin maalis sa kanilang sekta, sa kanilang denominasyon, dahil doon sila napupuri Dahil kulang tayo sa pansin pag tayo ay natural man. Bulahin tayo ng bulahin, hindi natin napupuna na binubola na tayo. Niloloko na tayo. Biro mo sabihin doon sa kaibigan ko, makasalanan siya. Dahil nahiwalay siya sa asawa niya tapos nagkasawa. Ay, yun kasi yung sabi sa Korinto na kapag ikaw ay dinivorce ng asawa mo, pag babae ka, hindi ka na pwede mag-asawa. Panahon ni Moses siya. Hindi panahon ni Kristo. Sa panahon ni Kristo, ang sabi, kamatayan man o buhay, pang-ahari mo, ikaw ang boss.
Pero gusto nila sundin yun, so, okay lang. Pag hiwalay ka sa asawa, nag-asawa ka ulit, hindi ka na pwede tumayo sa pulpito. Pwede ka rito kung may pera ka, may offering ka, ngingiti kami sa'yo. Pero tingin namin sa'yo, makasalanan ka. Mismo yung kaibigan ko nagsabi sa akin, tingin pala nila sa akin, makasalanan ako. Pero hanggang ngayon, nandun siya. Eh kasi doon lang siya nakakatanggap ng pagpupuri eh. Dito sa lagi, pupurihin ka rin namin, bakit hindi? Diyos ka eh. Ikaw ang nakikita ng Diyos. Yun ang tingin namin sa'yo. Lahat tayo rito, pantay-pantay, sabi ni Ate Hedge kanina lang. Dito, lahat tayo, image and likeness, nakikita, nalarawan ng hindi nakikita ng Diyos. Dahil ikaw nga ang anak. Ang anak, pag sinabing anak ng Diyos, nakikita. Kasi Jesus, tinawag na anak ng Diyos. Dahil nung nandito siya sa mundo, nakikita siya. Nakikita ang Diyos sa pamamagitan niya. Nung umalis, umuwi siya sa Ama, isa na siya sa Ama. Sabi magalak kayo. Pag umalis ako, dahil kung hindi ako umalis, hindi kayo magiging anak. Dahil ang anak, may buto naman. Siya ang larawan, nakikita. So kung sinasabi mo, anak ka ng Diyos, totoo, dahil nakikita ka. Wala ka na rito, doon sa, basahin mo sa Revelation 21, wala nang ilaw doon, wala nang araw. Sa New Heaven and New Earth, doon iisa na tayo ulit kay Kristo. Dahil si Kristo, binubuo ng maraming bahagi. So hindi natin kailangang liwanag. Dahil tayo naliwanag doon eh, tayo bumubuo ng greater light na si Kristo Jesus. Siyang ulo tayo katawan. Alright? So dahil sa living soul tayo, kulang tayo sa pansin, hindi rin tayo alis. Dito ako sikat, no? Dito ako kilala, no? Yung sa inyo, wala naman, lalo na. Hindi naman aircon ng church yun, hindi kaganda-ganda. Eh, kahit na hindi naman kaganda, nakapagpagawa tayo ng church, aircon din natin yan. Pag dumating ng budget natin, bakit hindi, no? Pero, hiwalay ka man. Sa asawa, basta ang calling ng Diyos niya nagbabago. Tumayo ka, mag-preach ka, ilehens mo sila. No? Lahat ng patay, buhayin mo. Yeah? Hindi ko sinasabi, hiwalayan yung asawa niyo. Hindi ko sinasabi yan. Kung kayo nga ay ganyan. Prostitute kayo dati, magnanakaw, mamamatay tao, no problem. Isa sa pinakamatagal na kulong, so believe it, 42 years, founder, nagtatag ng Oxo Gang sa ministry natin, kinuha ng Lord sa edad na 80 mahigit. Kung pumatay siya, hindi siya pumatay dahil galit siya. Kursunada lang niya. Parang si Pablo noon. So, wala tayong kinukundina sa ganun, no? Kaya lang, siyempre, i-perfect natin ang saints. Kailangan maisakdal natin ang mga banal. Tuturuan muna natin sila banal. Isasakdal para suguin sa ministry. Ha? But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Ito mga bagay sa Espiritu, kamangmang kalukuhan sa kanila ito. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Never na maunawaan nila ito. Dahil ito yung inuunawa sa kaalamang spiritual. Discerning. Verse 15. But he that is spiritual judges all things, yet he himself is judged of no one. Pag spiritual ka, ma-judge mo kaagad. Ito mga ito, pinuloko ko. No, ginagawa kong gatasan ng mga ito. Mayroon ako. Alam na niyang makasalanan siya doon. Dahil hiwalay siya sa asawa, tag-asawa siya uli. So, dahil may pera siya, siyempre, no? Kung makabola sa kanya ang bait nito, alam mo, dami tinulong sa amin. Kaya, ang wish ko sa birthday mo, ganito, ganun. Pero pag talikod nila, ang tingin sa'yo, makasalanan. Pero dahil doon ka sikat, doon ka muna. Pag nauntog ka, katulad ko, saka ka na lang magsimula ulit.
But verse 16, for who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Ang mind po ni Christ, kaisipan ni Kristo, na buhay natin, diyan po lahat ng kaluwalhatian nagmumula. Ito ang kinakatakutan ng hukbo ng kadiliman. Kaya sabi sa Kolosas 3:4, kapag ang buhay natin si Kristo ay nahayag, mahayag din tayo sa kaluwalhatian. Ito sa pamamagitan ng ating kamalayan upang unawa, paniniwala, mind ni Kristo. Ulitin ka. Marami sa atin nakagapos sa sekta at reliyon. Pero ang ginagamit na mind ay natural. And natural man cannot receive anything from the Spirit of God. Nakita mo, kaganda-ganda ng iyong revelation, aalis yun. Bakit? Nasasaktan siya. Dahil ginagamit niya kaisipan ng tao lamang. Kaya walang kaluwalhatian na nahayag sa kanya. Pag dumating si magnanakaw, mamatay tao at mangwawasa, wala siyang kalaban-laban. Remember, pag Kristiyano ka tumanggap ka kay Kristo, pang-ari ka niya. Nabuhay ka kasama niya, isa kayo, Espiritu, sigurado may mind of Christ ka, kaisipan ni Kristo. Ito po ang ugat ng lahat ng kaluwalhatian. Okay? So, balikan natin ang verse 27. Verse 7. 1 Corinthians chapter 7, chapter 2, verse 7. But we speak wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. We are ordained. Kaya gusto ko gamitin ang ordained kasi marami na ordained sa ating mga pastor. Pag tinawag ka naming pastor, hindi ka man physically na ordained, yan ay ordination o pahayag o pagtalaga na ikaw at ako ay itinalaga para lumulhati. Basahin mo sa Tagalog. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. Hindi matanggap yan ng natural man. Dahil ang niluluwalhati lamang o may kaluwalhatian ay Diyos. Pero di ba ikaw ay anak ng Diyos? Lahi ka ng Diyos. Mga Gawa 17:29. Tayo lahi ng Diyos. So kung hindi matanggap yan ng taga-reliyon, taga-sekta, lalo sa Baptist school ka nag-aral. Sorry, nabanggit ko. Methodist school ka nag-aral. Galing ako dyan, kapatid. Nazarene, number 1 na Bible school. Diyan banda. Hindi ko natatanging babanggitin baka. Nag-masters pa, kapatid! Pero pagdating na sa kaluwalhatian, hindi na nila tinatanggap yan. Iba yan, kapatid. Hindi pang lupa ang ordination. Pag in-ordain ka, glory yan, kapatid. Kaluwalhatian. Okay? So, para matuloy tayo, 41 na agad. Dapat mga 30 minutes lang ito. Alright. Basahin natin. Bilisan natin. John chapter 17. 1:17. Yeah. Basahin nyo lang ito, ha? Pero may pupuntahan tayo. Verse 22. 1:17. Verse 22. Pag tinawag kitang Pastora Jem, Pastora Nat, tandaan mo, glory yan. No-ordain ka mismo na glory. Alright? So, verse 22,
chapter 17 ng aklat ng Juan. Tagalogin natin. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo, ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa. Nagaya naman natin na iisa. Okay? So, kung unawain mo sa sunod ng mga talata, ganito. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo. At sila'y yung inibig na gaya ko na inibig mo. Ibig sabihin, itong glory o kaluwalhatian ang nag-iisa sa Ama at sa Anak. Kung wala tayo sa glory, hindi tayo nagluluwalhati. Hindi tayo isa sa Ama. Hiwalay tayo. Kaya maraming nasasakmal ni kamatayan dahil humiwalay sa glory, sa katauhang tunay. Dahil Satanas, hindi yan nagugulat sa mabait at religyoso at masyadong faithful sa church. Madaling araw nandun na. Pero wala naman narinig na kaluwalhatian. Si pastor naman, Allah, sige. Puro gawain. Pero pagdating sa tunay na katauhan, na kaluwalhatian, wala siyang pakialam din. Ikaw naman, dahil ikaw may posisyon doon, kilala ka, mahalaga ka, hindi ka naalis. Bakit? Brad naman, sis. Ikaw pa naman ang aming nasaan dito. Nagpabola ka naman. Okay? Okay, punta tayo. Sa Romans na tayo. Chapter 8. Para malaman natin na binigay na sa ating kaluwalhatian at iisa na siya sa atin. Okay? Romans chapter 8. Ito, dito tayo. Maganda ito. May nakikinig ba sa akin dyan? Ng mga taga-Quezon. Malagaan yung malaman ito. Dahil ito ang solusyon sa lahat ng kahirapan, sakit, pagdarahok, lahat ng problema. Pero kung dadaanin natin sa mabait, bibigay natin dahil kulang tayo sa pansin. Naku po, sabi ng demonyo, madaan ka rin sa teritoryo ko, lalapain kita. Okay. Romans chapter 8 verse 29. Verse 29. King James Version. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Verse 30. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. Predestinated, called. And whom he called, he also justified. Nilinis, pinawalang sala. And whom he justified, he also glorified. Hindi ako nagsabi. Tinawag ka ba, kapatid? So, glorify ka. In order for you to conform to the image of His Son. Image, larawan. Tagalogin nga natin, kung makuha ng Tagalog. Sapagkat yung mga nang una ay kanyang nakilala, ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Kung tinawag ka ba, kapatid? Ordained ka ba for glory? Kung anong larawan ng anak na si Jesus, ganyan ka. Si Jesus ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Ibig sabihin, siya ang nakikita na Diyos. So kung ganyan ka, maging katulad ka ng larawan o nakikita na anak ng Diyos, ikaw ay nakikitang Diyos. Correct. Upang siya maging panganay sa maraming kapatiran. Kung panganay siya, utol ka niya. Isa pusod natin, isang DNA. Kung ano siya, ganyan ka. Correct?
Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Si Jesus, panganay, firstborn, ikaw ang nextborn. Kaya siya ang last Adam, second man, hindi siya first man. Ang first man, si Adan. Siya ang second man. Hindi sinabing, ang first Adam ay kaluluwang buhay. Ang last Adam, hindi sinabing second Adam. Last Adam ay espiritu nagbibigay buhay. First man, si Adan. First Adam. Last Adam. Wala ng pangalawa, walang pangatlo, walang pangapat. First and last. Si first Adam ay first man. Ngunit itong last Adam ay second man. Pangalawa. Kung second, may pangatlo, pangapat, pang ilang bilyon. Hindi sinabing last man. First man, second man. First Adam, last Adam. Hindi sinabi second Adam. Second Adam, hindi sinabi. Last Adam siya. Pero siya ay second man. Bakit? Ikaw at akong susunod naman ayon sa kanyang lahi. Sana may nag-guess kayo. Verse 30. At yung mga tinalaga niya, ang kanya naman tinawag. At ang mga tinawag ay inaring ganap o pinawalang sala, nilinis, binanal. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. So you are ordained for glory. Bakit kailangan ito? Yan ang glory, kaluwalhatian. Ito po liwanag na sanglibutan. Ito ang tanging katauhan na hindi kayang lapitan ng kadiliman. Subukin mo. Subukin mo. Kahit palito. Sobrang dilim. Sindihan mong palito. Tingnan mo kung may makalapit na kadiliman. Punta ka doon sa madilim. Tingnan mo. Kung hindi nagpupulasan ng dilim, palito lang. Yan example ng kaluwalhatian. So hanggat hindi tayo naluluwalhati, kapatid, sasakupin, epektuhan tayo nitong kadiliman, sakit, kahirapan, kamatayan. So gusto ko lang malaman natin na bago pa itatag ang sanglibutan, nakatalaga na tayo na lumulahati, lumiwanag. Dahil tayo galing sa liwanag. Ang Diyos. Kaya ang tawag po sa Bible, sa James, kung di ako magkamali, ang Diyos Ama ay ama ng liwanag. Bakit? Ang mga anak niya liwanag. Tinawag din siya na ama ng kaluwalhatian sa Efeso. Dahil ang mga anak niya kaluwalhatian, ikaw at ako. Malinaw dahil si Jesus ay nasa atin. Ang buhay natin Kristo. Ang kaluwalhatian ni Jesus na kaluwalhatian din ng Ama ay nasa atin na. Yun sinabi ni Jesus. Ang kaluwalhatian binigay mo sa akin ay binigay ko na sa kanila. Ulitin ko po. At yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman. Verse 30, Romans chapter 8. At ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati naman niya. So, paano tayo maging kaluwalhatian? Marami pa tayong babasahin hanggang verse 32 sana, nabilanggit ko kanina. Pero, pumunta na tayo sa how-tos. Kung paano. Ha? Gusto niyo pa? Nandiyan pa ba kayo? Mga katuto. May tatlo pa rin naman eh. Sino kaya yun? Okay. Sigurado si Ate Nat yun. Pastora Jem. Sino pa yung isa? Okay, mag-reply na lang sila mamaya. 54 minutes na ako. Okay. 2 Corinthians chapter 3. Ikalawang Korinto chapter 3. Paano na? Kung paano. Ito na. Yung formula. How to's. Chapter 3. Ng ikalawang Korinto. Okay. Nandiyan kaya? Simulan natin sa
dito sa kung may panahon sana kayo, kwento ko na lang. Si Moses po, na binigyan po ng batas ng Diyos para gawing batas ng Israel, itinuring po ni Moses ang batas na ito na buhay niya. Ito ng buhay niya. Hindi po batas, tingin niya, itong buhay niya, ito ng buhay ko. Naging katawan ni Moses ang batas. Dahil doon, sa pagtanggap niya sa batas, na hindi batas kundi katauhan, nung bumaba po si Moses mula sa, ikaw makakausap mong Diyos doon sa bundok, no? 40 days ka doon, hindi ka kumakain, hindi ka umiinom, no? Wala ka naramdaman ng gutom at saka kauhawan. Tingnan mo, nakausap mo ang Diyos, sabi ng Diyos, show me your glory, sabi ni Moses. Pakita mo sa akin kalulatian mo. Sabi niya, dadaan ako sa harapan mo. Pero tatakpan kong mata mo. Paano mo ako makita? Paglagpas ko, alisin kong mata ko, ang kamay ko sa mata mo. At makikita mo ang likod ko. So, pagtakip ng Diyos sa mata ni Moses, dumaan ang Diyos sa harapan niya. Paglagpas ng Diyos sa harapan niya, inalis ng Diyos ang kanyang mata, ang kanyang kamay, nakita ni Moses ang glory ng Diyos pero sa likod. Ikaw, kapatid, hindi lamang likod ang glory ng Diyos. Pagka ordained for glory ka. Hindi lamang harapan ng Diyos. Ikaw ang larawan ng hindi nakikitang glory ng Diyos. Matindi ka, kapatid. Kaya itong ating babasahin na. Sabi ito sa chapter 3 ng ikalawang Korinto, verse 13 tayo, para medyo mabilis-bilis tayo. And not as, Tagalogin nga natin. At hindi gaya ni Moses na nagtalukbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyang lumilipas. Kasi nung bumaba si Moses mula sa bundok, nagliliwanag si Moses. Kaluwalan tayo ng Diyos, nagliliwanag siya. Hindi siya matingnan ng buong Israel. Takot ang buong Israel sa kanya. Basahin niyo doon, sa Exodus. Amin. Moses, hindi kami makatingin sa'yo. Grabe, nakakatakot ang liwanag mo. Parang ganun, liwanag ng Diyos Hindi alam ni Moses yan. So, ginawa ni Moses, tinakpan yung mukha niya. Mata lang niya lumalabas. Naglagay siya ng talukbong. Pero yung kaluwalhatian na yan, lumilipas daw. Yan, ang kaluwalhatian ni Moses, na hindi matitigan ng mga Hudyo, lumipas yun. Kaya bandang huli, nakakita na si Moses nakakausap na harap-harapan. Verse 14. Tatapat ang kanilang mga pag-isip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nanatili na hindi itinataas na ito'y naalis sa pamagitan ni Kristo. Hanggang ngayon, ito mga nasa reliyon, nasa Old Testament ang paniniwala sa batas ni Moses, pag binabasa nila ang Old Testament, karamihan sa kanila hindi nagbasa ng New Testament. Yung mga Hudyo na ito, ayaw sa New Testament, kasi hindi ito totoo yan. Pag binabasa din ang Old Testament na type and shadow of the New Testament, nandun pa rin talukbong, may mata. Ang mata ay takip. Ito yung karamihan ng mga reliyon sa ating yan. Hindi pa rin naalis ang talukbong ng kanilang mata. Kaya hindi nila matanggap ang anumang bagay mula sa Espiritu. Pero ito inalis na raw sa pamagitan ni Kristo. Verse 15. Datapat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moses, may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Puso na ito pa rin. Hindi na mata. Yan sabi ni Pablo sa Efeso, naway mabuksan ang mata ng inyong puso upang maunawaan ninyo kung gaano kadakila ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan ng kaluwalhatian ng Diyos na siya rin ginamit niya sa pagbuhay kay Kristo Jesus, na siya rin binigay niya sa inyo. Matindi ito, kapatid. Ito yung nagdadala sa atin sa far above, higit na mataas sa lahat ng kapangyarihan,
lahat ng pamunuan, lahat ng anghel at diablo, pataas tayo sa kanila. Paano kanya tatalunin sa mundong ito kung itong kaluwalhatian na ito ay nakikita? Verse 16, ngunit kailanman magbalik sa Panginoon ay maalis ang talukbong. Tingnan sa King James. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Alam yung sinasabi, turn unto the Lord, magbalik sa Panginoon, mahaharap mo mismo ang kaluwalhatian ni Kristo Jesus. Yung sabi niya, kaluwalhatian ko, binigay ko sa kanila. Hindi yung likuran ng Diyos makita mo. Harapan! Sindirese! Mismo mukha ng Diyos makikita mo. Bakit? Basahin natin sa verse 17. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Malaya ka sa litang kadiliman, sakit, kahirapan, kapag itong kaluwalhatian, itong presensya ng Panginoon, itong Espiritu, ang siyang nakikita sa atin. Ito sinasabing in Christ. Bagong mga uri ng tao. New creature. Verse 18, ito ang how-tos. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya ng sa salamin, na sa isang salamin, sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Ang ibig niya sabihin, pag binabasa natin ang Bible na ito at walang takip, walang talukbong ang ating puso, walang takip, para itong salamin na nakikita natin sarili natin sa salamin. Ano talagang tunay nating kamalayan? Ano talagang tunay nating kaisipan? Ano talagang tunay nating katauhan? Nakikita natin sa salamin. Glass. At ang salamin yan, kung saan nakikita natin ang ating katauhan, ang ating itsura, ay nagliliwanag sa glory. Nagliliwanag sa kaluwalhatian ng Diyos. Habang binabasa natin ang binabasa, itong mabuting balita, nakikita mo nagluluwalhati ang sarili mo sa salamin. Habang binabasa mo salita ng Diyos, nakikita mo parang salamin. Lumiliwanag ka ng lumiliwanag. Ang iyong isipan lalong lumiliwanag. From glory to glory. Nagliliwanag ang puso mo. From glory to glory. Sa liwanag hanggang patung sa liwanag. Grace upon grace. Hanggang sa mapunta daw tayo katulad mismo ng larawan ng anak ng Diyos. Sino man tinalaga niya, tinawag niya, ay kanya nilinis, justified. Sino man nilinis niya, ay glorify niya. Ito ang how-to. Pag nagbasa tayo ng Bible, kapatid, at walang talukbong ang ating mga mata, ang puso natin, nawala ay natural man, kundi ang kaisipan ni Kristo ang nagpapaunawa sa atin kung anong binabasa natin. Kaya nagliliwanag tayo. Lumiliwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. Hanggang sa nagliliwanag. Tingnan mo nung araw, di mo pa alam ang greater truth. Anong liwanag? Alam mo. Di ba? Pero ngayon, pag binasa, ang dali. Tingnan mo kung magsalita sina Ate Nat, sina Pastora Jem, Pastora Jen, Pastora Nat, si Pastor Ninyo natin, si Pastor Ann natin, si Pastora Hyde natin. Ito mga pastor, si Pastor Dindo natin, Pastor Jing, Pastor Jack. Anong mamalay ito, Pastor Dindo nung araw? Nag-evangelize tayo doon sa lugar na yan. Doon siya nakaupo, katabi ni Jing. Naka-angelim ng paningin niya. Hindi niya maunawaan. Pero ngayon, sa kanya naunawaan. Bakit? Naalis ang talukbong sa kanyang puso. Kaya kita mo magsalita si Pastor Dindo. Nakita mo? Si Pastor Ninyo. Tingnan mo naman. Kuya Ninyo natin. Malay man Kuya Ninyo nung araw. Ingay. Kita mo naman kung magsalita. Parang simple lang. Wala man lang kaya. Walang kaabog-abog ng preach. Practical pa. Madaling maunawaan. Yung mga tinuro ko, pinaganda pa ng lalo nila.
tulad ni Ate Nat natin kagabi, hanga ko eh. Sabi ko, hindi itong batang to eh. Yung pinaganda pa niya, pinalawak pa niya. Si Ate Jen natin kagabi, kita mo ba magsalita? Simpleng-simple, pero matindi. Si Ate Hayes kanina, pakinggan mo. Parang nagkikwento lang tungkol sa sarili niya. Yung mga revelation, kita mo si Pastora Jen. Nakita ko, sabi ko, matindi yung revelation ito. Huh? Tama si Pastora Jack natin, kung mag-share dyan sa mga post niya. Matitindi. Mahalay ba natin ng araw sa ganyan? So, tingnan natin na. Dito sa panghuli, para hindi masayang. Sa James, aklat ni Santiago. Sara na tayo para di tayo mapagod. Aklat ni Santiago o James, chapter 1. Yan kung tama. Chapter 1 ba? Tama ba? Handa natin, ang mukha ay glory, yung larawan, ha? Ito, verse 23. James chapter 1, verse 23. Nandiyan pa kayo, Ate Nat. Nandiyan pa si Ate Jen. Yan si Ate Jen namin. Sino pa nandiyan? Hala, ang dami yan. 200 kayo ngayon, ha? 300 pala. Okay. James chapter 1 verse 23. Ito tayo lagi. Halos araw-araw. Kaya ngayon, tuto na tayo ha. Lalo na ako. Verse 23. James chapter 1. For if any be hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Verse 24. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgotten what manner of man he was. For whoso looketh unto the perfect law of liberty, and continueth therein, he be not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deeds. Tagalog. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat, verse 24, minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit, ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos po, ayon nga po sa binasa natin, unang Korinto 2:14, pag inunawa mo ito sa natural na kaisipan, natural man, normal na kaisipan ng tao, hindi po natin matatanggap ang mga bagay na ito ng Espiritu. So, unawain natin sa salita sa kaisipan ni Kristo. Sapagkat kung sino man ay tagapakinig, verse 23, narinig mo salita o nabasa mo, at hindi tagatupad, ay katulad siya sa isang tao na tingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis, at kapag dakay kanyang nalimutan kung ano siya. Ganyan tayo palagi, kapatid. Kaloob ng church, dito sa live, makikinig tayo, o sa mga preaching, nakikinig tayo, at kung greater to ang tinuturo, napakaganda, pero paglabas natin, nakalimutan natin ang ating mukha. Ano ang mukha? Ang mukha po, larawan ng Diyos. Kaluwalhatian ng Diyos. Pag binabasa natin, at walang takalukbong ang ating mga puso, walang takip, nakikita natin ang mukha natin, ang pagkatao natin na Diyos. Nagliliwanag sa glory. Pero pagtalikod natin, nakita natin ang kahirapan, katulad nga sabi ni Ate Hides, sakit, naniwala tayo. Sa COVID, naniwala tayo. Ibig sabihin, nakalimutan natin ang ating mukha, ang ating katauhan na glory. Nakalimutan na naman natin ang tunay natin pagkatao
na luwalhati o kaluwalhatian. So, ano nangyayari? Sakit dito, sakit doon. Kahirapan dito, kahirapan doon. No, pigati dito, pigati doon. Bakit? Mga kadiliman yan. Nakalapit sila. Nakapasok pa. Bakit? Kasi nakalimutan na naman natin. Lalo na pag-uwi sa bahay, iba na naman ugali. Sa church, ang bait-bait. Sabi na isang manugang niyaya niya kanyang biyanan. Nay, sama ka sa church namin. Sige, anak. Manugang niya ito. Matanda ang isinama. Pagdating doon, pagkatapos, ng church, sabi niya, anak, dito muna tayo. Sabi niya sa manugang. Sige na tuntuan naman ang anak, ang biyanan, ang manugang. Sabi niya, tinawaan kaya talaga, tinamaan talaga ito ng preaching ni pastor. Aba, gabi na, ayaw pa umalis yung nanay. Nay, uwi na tayo. Maya-maya, wala na masakyan. Dito na tayo tumira, anak. Pwede ba? Naku, nanay, hindi pwede simbahan ito. Magsasara ito. Bakit ba? Gusto mo rito talaga. Ngayon ka lang sumama. Kasi anak, ngayon ko lang nakita. Napakabait mo pala pag dito tayo. Pag uwi na naman maya sa bahay, sigawan mo na naman ako. No? Bilang ina mo o kaya biyanan mo. Dito na lang tayo. Bait mo dito eh. Kung minsan tayo mismo problema sa bahay. Kung sa church kay bait natin, di ba? Parang ganyan. Nakalimutan natin ang ating mukha paglabas ng church. Okay? So gusto ko dito makita natin dito sa verse 25. Gusto ko po sa King James. Dito tayo magsara. But who should look it into the perfect law of liberty? Ang salitang liberty po of freedom, search niyo po sa Greek word, ang meaning nito ay politia. Ang salita ay politia. Ang politia po ibig sabihin citizenship. Pag sabi niya rito, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan. Itong law na ito, this is a law. Sa ayaw mo sa gusto, itong natutupad. Humiwalay ka sa perfect law of liberty. Sakdal na batas ng citizenship o katauhan ng Diyos. Tapos ka sa kalaban ka pa rin. And continue therein at patuloy siya roon sa batas na ito na siya ang nakikitang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Ang katauhan niya, ang citizenship niya ay Diyos. Citizenship ng heaven. At hindi siya makalimuting tagapakinig, ngunit tagagawa ng kanyang narinig. Sinasabuhay niya baga. Hindi siya mabait basta, hindi niya nakalimutan na siya ang citizen ng heaven na nasa mundo. Nagliliwanag siya sa glory. Sabi niya, ang taong ito, sa lahat ng gagawin niya, pinagpala siya. Review mo itong video na ito, lalo sa bandang huli. Ang law of liberty, batas ng citizenship. Ang liberty, politia. Politia, ito yung politika. Hindi ka pwedeng makipsali sa politika o sa pagbuto kung hindi ka citizen ng bansa na yan. Kaya tinawag na politia, dito kinuha ang politika. Pero ang politia, ibig sabihin, citizenship. Hindi ka pwede makisali sa politia. Hindi ka politia kung hindi ka citizenship. Pag politia sa Greek, ibig sabihin citizenship. Kaya citizenship, ang citizen tayo ng heaven, bakit? Taga-itaas tayo. Hindi tayo taga-ibaba. Ang katauhan natin mismo ay Diyos. Lumuluwalhati. Sa oras na binasan natin ang salita ng Diyos, at hindi natin nakita ang kaluwalhatian natin sa salita na yan, may takip ang ating puso. May talukbong ang ating mata. Eh marami, gusto okay na lang doon sa denominasyon, sa sekta, sa reliyon, dahil doon sila nakaramdam ng kahit papano kaluwalhatian o pagpupuri ng mga ipokritong tao. Pagtalikod nila, sasabi na ito, hiwalay sa asawa, kala mo kung sino, makasalanan naman,
Pero pagharap dahil may pera ka, sister, brother, ang bait-bait mo talaga, happy birthday, ang wish ko sa iyo, ganito, marami ka pa matutulungan sana. Ngiti ka na nga, tuntua ka naman. Natural man, pinagluluko ka ng mga taong yan. Hindi nagagulat sa yung disgrasya at demonyo. Hindi ganyan ang mga life-giving spirit, mga living soul lamang ganyan. So, dalangin ko sa gabing ito, Ama, na lahat ng may talukbong ang mata, may takip ang mga puso, na magising kami lahat. Matagal na pagkatulog, ayon sa sinabi mo, bumangon kami mula sa mga patay. At liliwanagan kami ni Kristo Jesus. At kami ay ordained for glory. Tinalaga na kami sa kaluwalhatian. At kailang marating namin ang kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian sa mundong ito upang makabawi ka at mabawi din namin ang lahat na nasa kadiliman. Unang-una ang aming pamilya, aming ministry, ang aming negosyo, ang aming nasasakupan. Ama, salamat. At ito'y naganap na. Dahil hinihiling ko ito sa iyo. Sa aking katuwiran sa aking buhay. Na iyong kapuspusan. Si Kristo Jesus. Salamat, Ama. Abba, Daddy, I bless you. And I give you back the glory and the dominion. In the name of my righteousness and my life. Your fullness. Jesus Christ of Nazareth. Amen. And just Sagrada, dispatch you guys. Tuloy ang inyong trabaho. Guys, medyo napaalis na yung iba. Alright. Thank you. I love you.